Nagluluksa ngayon ang pamunuan ng Philippine sports dahil sa pagpanaw ng 2-times gold medalist na si Mervin Guarte. Pinatay habang natutulog si 2-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte. Sinaksak siya sa dibdib habang nasa bahay ng kaibigan sa Calapan Oriental, Mindoro. Maraming beses na nag-uwi ng karangalan si Mervin sa ating bansa mula noong 2011 sa ginanap na Summer Universiade sa China. Isa si Mervin sa mga tinitingala at hinahangaan ng maraming manlalarong kabataan. Hindi lamang sa ating bansa maging sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa ipinakita nitong husay at determinasyon sa lahat ng laban na kanyang kinabilangan. Bilang pagpupugay sa isang idolo, samahan niyo po akong balikan ang masakit na naging kamatayan ng 2-times SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Mervin Guarte ay pinanganak noong August 3, 1992 sa Nauhan, Calapan Oriental, Mindoro. Payak at simple lamang ang kanilang pamilya. Bata pa lang ay mahilig na si Mervin sa mga paligsahan. Aktibo at lagi na itong lumalaho sa mga palaro sa kanilang school, mapaboxing, basketball, baseball, running at iba pa. Nang makapagtapos ng elementary, dahil sa walang sapat na kakayahan ng kanyang mga magulang para sa gastusin sa pag-aaral nilang magkakapatid, ay tumira si Mervin sa kanyang tiyuhin sa Barangay Camilmil, Calapan Oriental, Mindoro. Nanatili siya roon hanggang sa makapagtapos siya ng high school at tuluyan ng pasukin ang mundo ng international sports. Taong 2008 sa edad na 16 ay lumahok si Mervin sa kauna-unahang pagkakataon sa palarong pambansa na ginanap sa Palawan. Second year high school pa lamang siya noon. Sa preliminary round ay nagawa niyang malampasan ang 1997 record para sa 800 meters run. Subalit nabigo siya na maiuwi ang gintong medalya. Dito na nagkaroon ng interes sa kanya ang Philippine Sports Commission. Nang magkolehiyo sa San Sebastian College, Recoletos, ay nagpatuloy si Mervin sa pagtakbo sa ilalim ng National Collegiate Athletic Association. At mula noon ay palagi na itong napapabilang sa SEA Games. Taong 2011 ay tumakbo siya sa Shenzhen, China at nag-uwi ng silver medals. Sa parehong taon ay napabilang din siya sa SEA Games na ginanap sa Indonesia at nag-uwi ng bronze medal. Sa 2013 SEA Games na ginanap sa Myanmar, 2013 Asian Championship sa India, 2015 SEA Games sa Singapore, 2016 Asian Beach Games sa Vietnam, at 2017 SEA Games sa Malaysia. Represented by Mervin Guarte with a time of 3 minutes Mervin Guarte, 3.68 twice the silver medal. At huling tumakbo noong 2017 sa ginanap na Asian Indoor and Martial Arts Games sa Turkmenistan. Bago ito lumipat sa obstacle course racing sa pamumuno ni Albert Agra ng Pilipinas Obstacle Sports Federation. Gusto ko nag-tryout ako sa Luneta. Sabi nung kinausap ko ni Sir, sabi malaki yung future mo na although yung champion ng ASEAN, naunahan ko siya doon. Sabi niya malaki yung future mo dito ka. Hindi niya naman sinabi na ni-recruit ng ganun. Inano ko lang, nag-decide din ako. Pinag-isipan ko ng matagal. Kasi sabi ko nga, malapit na yung SEA Games. Marami na akong napatunayan sa athletics. Nagtala na rin ako ng record doon. Sa ilalim ng bagong laro ay nagawang makamit ni Mervin ang inaasam na kauna-unahang gold medal sa ginanap na 2019 SEA Games at isa pang gold medal noong 2023. And they're off. Again, they are neck and neck on the monkey bars. Team Philippines. Napabilang din si Mervin sa Philippine Air Force at tinalaga bilang Air Force First Class at na-assign sa Basilio Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Dahil dito ay sa Batangas na ito namalagi kasama ang live-in partner at dalawa nilang anak. Ganon pa man nakaugalian na ni Mervin ang pag-uwi sa kanila sa Oriental Mindoro para doon ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon.
kasama ng kanyang pamilya. Masaya pa nitong ipinagdiwang ang nakaraang Kapaskuhan at Bagong Taon kasama ang kanyang pamilya. Inilarawan nila si Murphy na mabait at ito na ang nagmistulang breadwinner nila. Nais nito na matulungan ng mga magulang at kanyang mga kapatid at tuluyan ng mapaganda ang kanilang buhay. Maliban sa kanyang pamilya, hindi nakalimutan ni Murphy ng kanyang tiyuhin na nagpaaral sa kanya nung high school. Kaya naman nakasanayan na nito na sa tuwing uuwi ng probinsya ay pupunta sa kanyang tiyuhin. January 6, 2025 ay nagtungo si Murphy sa sitio Pinagkaisahan, Barangay Camilmil, Calapan Oriental, Mindoro. Pagdating niya sa lugar ay masaya naman siyang sinalubong ng tiyuhin at ng matalik niyang kaibigan na kagawad sa lugar na si Barangay Kagawad Dante Abel. Dahil nga mga kalalakihan ay nag-inuman sila habang nagkukumustahan. Tumagal ang nasabing inuman hanggang alas 3 ng madaling araw. At dahil alanganing oras na at naparami ang ininom, ay nakatulog na si Mervin sa sopa sa sala ng bahay ng kaibigan. Alas 4:30 ng madaling araw, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Calapan Oriental, Mindoro tungkol sa kaso ng pananaksak sa Barangay Camilmil, bayan ng Calapan. Nang makarating sila sa lugar ay wala na doon ang biktima dahil sa nagawa pa itong maisugod sa ospital. Ang biktima na si Mervin ay agad na dinala sa Santa Maria Village Hospital. Malubha ang lagay nito kaya inilipat ito sa Mindoro Medical Center kung saan ito binawian ng buhay. Bago pawian ng buhay ay nagawa pang makapanayam ng investigador si Mervin. Ayon sa kanya nang makatulog ay nagising na lamang siya nang maramdaman ang tarak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Madilim kaya naman hindi niya nagawang mamukhaan ang lalaki na sumaksak sa kanya. Nagawa pa niyang makatayo at tumawag ng tulong. Sinubukan pang habulin ng mga tao doon ng salarin, subalit bigo sila na maabutan nito. Nakatayo pa po siya nakahingi pa siya ng tulong dun sa mga kasama niya sa bahay, yung pamangkin ni konsehal na babae. Hinabol pa nga yung suspect, hindi lang nila hinabol. Base sa report ay nagtamo si Mervin ng malalim na sugat sa dibdib. Kaya naman sa kabila ng ginawang effort ng mga doktor, ay nabigo sila na mailigtas ang buhay nito. Yung sa initial po na nakita dun sa ospital nung napunta ng investigator, isa lang yung nakita nila na sa chest. Sa crime scene, maliban sa mga nagkalat na dugo sa sala ng bahay, ay nagawa din nilang ma-recover ang patalim na ginamit ng suspect. Yung kutsilyo po ay naputol, nalaglag po yung mismong blade niya dun sa crime scene na recover po ng ating investigador. Noong una ay inakala ng mga pulis na marahil isa sa mga nakainuman ni Mervin ang salarin. Agad nilang isinailalim sa questioning ang 4 na lalaking kasama nito sa inuman. Subalit ayon sa kanila ay masaya ang kanilang naging pag-iinom at walang kahit na anong di pagkakaunawaan. Hanggang sa mapa sa kamay nila ang isang kuha ng CCTV sa lugar, kung saan nakita ang isang lalaki na dumating at pumasok sa bakuran kung saan natutulog si Mervin. Makalipas lamang ang ilang saglit ay agad din itong umalis na tila ba walang nangyari. Ang lalaki agad din namang kinilala na ang 31 years old na si Junicio Rafael Caluoy na residente din ng lugar. Si Junicio ay kababata ni Mervin at sabay niyang lumaki. Nalaman din nila na hindi ito kasama ni Mervin na uminom noong gabi bago mangyari ang krimen. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roden Fulache, ang Police Chief ng Calapan City PNP, base sa ginawa nilang investigasyon ay matagal nang may alitan ng dalawa. Bata pa lamang ay mahigpit na silang magkalaban. Lagi silang nagtatapat noon sa tuwing may mga paligsahan, mapaboxing, basketball at iba pa. At sa mga pagkakataong iyon ay palaging natatalo ni Mervin ang kababata na si Junicio. Discover din po namin na simula nung pagkabata nila parang mayroon na pong rivalry na namuo din sa kanila dahil yung sa mga palaro, katulad po ng yung mga nung una po kasi uso yung mga paboxing, nagkakalaban po sila pero laging talo po itong suspect, laging panalo po itong ating biktima. And dahil sa mga laro po ng basketball, meron din pong naging mga ganun po, may mga rivalry simula nung childhood nila. Ayon din sa pulis na pag-alaman nila na pinagdududahan ni Junicio na nagkaroon ng ugnayan ang kanyang live-in partner at si Mervin. Kaya naman nagtanim ito ng galit sa biktima. May duda yung yung ating suspect na nagkaroon ng relasyon yung kanyang kalibin at saka itong ating biktima.
Bagamat nasa malayo na, inabangan umano nito ang pagbabalik ni Mervin sa lugar. Hanggang sa makita niya ito na bumili ng alak sa malapit na tindahan. Hindi po kasama siya dun sa inuman, yung ating POI. Talagang nag-abang lang po siya ng pagkakataon para po magawa niya yung krimen. So inantay niya pong nakatapos na yung inuman nila. And tumaiming siya na natutulog na nga po yung biktima. Ayon sa konsihal, ang pintuan sa bahay hindi nila sinasara o nilalak dahil sa alanganing oras na umuwi ang kanyang mga pamangkin na doon nakatira. Kaya nakasanayan na nila na iniiwan yun na hindi nakakandado. Kasi po ito pong bahay nung si Konsehal na tinutuluyan niya ay along the alley lang, eskinita. At sila po ay talagang hindi po sila naglalak ng pinto. Minsan nga po bukas pa yung pinto nila dahil ayon po kay Konsehal ay may dumarating siyang mga pamangkin pag mga madaling araw galing sa trabaho. So doon po siya natulog sa sala. So open po yung pinto at yun nga po doon siya sinaksak nung suspect. Nang hanapin nila ang suspect sa tinitirahan nito ay wala na ito sa lugar. Bagay na lalo pang nagpabigat sa kanilang hinala. Kaya naman opisyal na nila itong pinangalanan at sinampahan ng kasong planadong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Calapan City. Sa ngayon ay naghihintay pa sila ng warrant of arrest para mas mapaigting ang ginagawang paghahanap. Nag-offer din ng government ng Calapan ng halagang 200,000 pesos sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa ikalulutas ng kaso at ikadadakip ng salarin. Ang katawan ni Mervin ay dinala sa Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan ito ay binigyan ng huling pagkilala at pagpupugay para sa kanyang serbisyo. Bago ito muling ibinalik sa Oriental Mindoro, kung saan naman ito ay dinala sa kanyang huling himlayan ngayong araw ng January 18, 2025. Panawagan ng mga taong nagmamahal kay Mervin ay hustisya. Hanggang ngayon ay malaya pa rin ang salarin na tinuturing na delikado. Kaya naman lubos na pinag-iingat ang lahat, lalo na nga ang mga taga-Calapan. Ito, may makakapagsabi sa kanya dito sa ating person of interest na sa ngayon po ay suspect na rin dito sa pagpatay po kay Mervin Guarte ay sumuko na siya at harapin niya yung kanyang ginawang problema at mapanagutan naman niya yung batas at mabigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng isa sa mga nagbigay ng parangal sa ating bansa. Ang iniwang alaala at karangalan ni Mervin sa atang bansa ay hindi makakalimutan kailanman. Isa kang alamat at tunay na huwaran para sa mga manlalarong Filipino. Talaga siyang plano sa buhay. Siyempre po, bata pa siya. Madami pa siyang gustong gawin. Gusto po niya pang matulungan yung mga nanay ko, mga kapatid niya. Marami siyang gusto pang gawin sa buhay. So, bagay lang siya na. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.